Hello, good day mga boss. Choylet ng DIY Kurips. So ngayon, pag-uusapan naman natin is yung wiring connectors. So doon sa mga previous video natin, tinuruan ko kayo kung paano maganda i-cover yung wiring ng aftermarket switch nyo kung mag-naked handlebar kayo. Yan, so magaganda na sila. Yan. Pero syempre, hindi dito nagtatapos yan. Maganda nga yung wiring cover mo. Pero yung wiring connectors mo naman is hindi okay. So, isa doon sa mga pinaka-common na problema ng naka-naked handlebar is yung wiring connector, yan, yung mga terminal na yan is nababasa. So, pagka yung mga yan is nababasa, nag-uumido yan. So, ano ba yung umido? So, yung umido ay yung parang kulay puti, minsan parang mint green yung kulay na binabalutan yung terminal ng mga socket. Yan. So pagka nagkaroon ng umido yan, hindi na magkakandak ng electricity yan. Kaya minsan nagkakaroon ng loose connection. So nagtataka kayo, ayaw gumana ng motor, ayaw gumana ng headlight, yung brake light nyo hindi umiilaw. Minsan kasi yung mga terminal nag-umido kasi laging nababasa. Issue yan, do sa mga naka-naked handlebar. So ngayon, ano ba ang magandang gamitin na terminal or socket connector doon sa mga naka-naked handlebar? Meron mga nabibili na wiring connector na waterproof. Malalaman nyo kung waterproof yon kasi merong rubber na sinusuot mismo doon sa pinaka-wire bago nyo isuksok doon sa pinaka-connector. Try ko maglagay ng picture dyan. So pagka waterproof yung wiring connector nyo, at least hindi man 100%, kahit na papano, nakakaiwas kayo dun sa umido. Dahil kahit na papano, napoprotektahan niya yung pagpasok ng tubig. Hindi ko lang alam kung gaano katindi yung tubig na kailangan dumaan doon sa wiring nyo bago makapasok doon sa rubber na pumipigil doon sa mga butas na pinapasukan ng wire. So, meron kasi mga rubber yan. So, pagkapasok ng wire dyan sa loob, merong rubber na nakatakip doon sa mga butas para hindi makapasok yung tubig. Pero hindi ko lang sure kung 100% na maiiwasan nun yung pagpasok ng tubig. Pero at least merong protection compared dito na wala talagang protection. So kung hindi naman kayo makakabili ng wiring connector na waterproof, no choice, ganito ang bagsak nyo. Kasi ito ang common na ginagamit na wiring connector sa mga motor. Even do sa mga motor shop na nagwa-wiring, ito ang common na ginagamit. So, kung ganito yung gagamitin yung wiring connector at no choice naman kayo, so tuturuan ko kayo para kahit na papaano is maiwasan nyo yung mabasa ng tubig yung mga terminal nyo, and at the same time maiwasan nyo yung umido. So, unang-una, ito for example yung ating switch, yan, papaganyan. So ito is pababa do sa motor nyo. Yan, pababa. Ano ba ang kailangan yung gamiting terminal dito or yung socket? Dalawa kasi yan Etong socket na to or etong socket na to. So dito sa switch part nyo, ang gagamitin yung socket dito is eto. Eto ang gamitin yung socket. Wag ito. So may pinagkaiba ba kung ito ang gagamitin versus ito? Syempre, unang-una, mas maganda ito yung gamitin nyo kasi secure sa tubig. So, bigyan ko kayo na example, Yan. So, kung ito yung nanggaling doon sa switch nyo, most likely ito is pababa. Yan, pababa yan. So, ito, yan, yung tubig, dito yan pupunta. So, ito, kahit napapasukan to ng tubig, wala, hanggang ganyan lang. Yan, kasi ganito yung itsura niyan So ito, mabasa man ng tubig tong part na to, nakaganyan siya, wala. Nakatambay lang yung tubig yan, diretso bagsak na. Unlike kung papaganito, kung ito yung ginamit nyo dun sa switch nyo, tapos pababang ganyan. Yan. So ito, pagka to, pinasukan to ng tubig, diretso yan sa loob. So yung mga terminal nyo, mababasa. Yan Pagka papaganyan. So, pagpasok ng tubig dito, basa lahat ng terminal nyo. Unlike sa papaganito, pumunta man yung tubig dito, hanggang dyan lang yan. Hindi naman aakyat yung tubig papaganon, tapos saka papasok ulit. Yan
di naman magaganito yung tubig nyo dyan. Yung pag ganyan, aakyat pa dito bago pumasok dito. Hindi. Kaya, ito yung madalas na magandang gamitin. Yan, no? Kagaya niyan. Ito yung ginamit ko. Pero, syempre, may mga butas dito yan. So, papaganito mo nga siya, kinabit. May mga butas naman dito. So, papasok pa rin yung tubig dito. Ang ginagawa ko, yan. Nilalagyan ko ng glue stick. Ginagamitan ko siya ng glue gun. Para at least, yung mga patak ng tubig, i-slide lang. So, hindi na siya papasok. Kagaya nito. Yan. Ito yung sa may left switch ko. Yan. Ito siya. So, dito, wala na. Hindi na papasok yung tubig dyan. Mag-i-slide na lang yan. Tapos, ito, kabit natin to dito. Yan. So, secure na yung terminal nyo. Kasi kahit na mabasa to, wala. Hanggang dyan lang yung tubig. Hindi naman mag-i-slide yung tubig paangat tapos bababa ulit eh. Yan. So, ito yung isa doon sa mga way. Yung lalagyan nyo ng glue stick. So, ano yung disadvantage nito? Siyempre, pagka need nyong mag-rewiring, mahirapan kayo kasi may glue stick eh. Ang ginagawa ko, pagka ganyan, hinihit gun ko para medyo lumambot yung glue stick. Tapos, inuunti-unti kong tanggalin. Medyo matagal nga lang. Yan. Kaya dapat, pagka maggaganitong rewiring kayo, sure na kayo dun sa wire na pinagkakabit nyo. Yan. Kasi pang matagalan na to, no? Mahirap na siyang tanggalin. Unless, ikakat nyo to. Kakat nyo, tapos kabitan nyo ulit ng bagong terminal. Yan. Kaya kung makikita nyo, no, meron akong allowance palagi. Ito, relay to, para magamit ko to sa NMAX version 2. Yan. Kasi hindi to plug and play dun sa NMAX version 2 eh. Kailangan mo pa tong gamitan ng relay. So, ito is electronic relay yung ginamit ko. Yan. Para magamit ko siya sa NMAX version 2. Yan. So, isa yun na dapat ito ang gagamitin nyo doon sa switch nyo papunta doon sa may harness. Ito dapat. Pangalawa, lagyan nyo ng glue stick. Gamitan nyo ng glue gun para ma-secure. Paano yun kung ayaw nyo maglagay ng glue stick? Yan. Ayaw nyo maglagay ng glue stick. Kasi maya't maya nagbabaklas kayo ng wiring. Before, na-try ko yung babalutan ko ng plastic. So, kumukuha lang ako ng plastic. Yan. Plastic ng yellow, yung mga ganun tapos bubutasan ko, tapos isushoot ko dito. Yan. Pagka-shoot dito, ina-electrical tape ko para naka-cover siya doon sa wiring. So, para kahit na umulan, okay naman yung ganun, pero at least lang, pagka nag-glue stick kasi kayo, hindi nyo na kailangan maglagay ng plastic na ganun. And at the same time, yung plastic na ganun, hindi siya 100% sure na hindi makakapasok yung tubig dito sa mga terminal. Kasi minsan, kahit na naka-plastic na yan, gumagapang pa rin unti-unti yung tubig. So, gapang pa rin doon sa terminal. Unlike dito sa ginglue stick mo na, so parang waterproof na yan. So, wala. Puro slide na lang yung tubig. Yan. So, kung ito yung lalagyan natin ng glue stick, tapos yung kabilang side is ito, need pa bang lagyan ng glue stick yung dito sa ilalim? Wag nyo nang lagyan ng glue stick. Yan. Kasi pagka nilagyan nyo pa to ng glue stick, in the event na kung sakali lang magkaroon ng tubig sa loob, na hindi ko alam kung paano magkakaroon ng tubig sa loob, pagka nilagyan nyo kasi ng glue stick ito, matatrap yung tubig dun sa loob, which is mas magkokos ng umido yon. Baka nga magkaroon pa ng short circuit eh. Eto, hayaan nyo na tong open kasi pababa naman yan. So, kung meron man pumasok na tubig galing sa ilalim, babagsak lang din. Kaya ito, hindi ko na to nilalagyan ng glue stick. Yung wire dito, yung papunta sa harness. So, ito lang short tip lang ito para dun sa mga nagpaplanong mag-naked handlebar. Para at least tumagal yung buhay ng naked handlebar nyo, lalo na yung mga terminal nung wire connector nyo. So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. God bless. Ride safe.